Yung success naman relative naman yan, di ba? Pero 10 taon ako nag-corporate. Tagal Tapos din. sabi ko, paano ko ba mapagkakakitaan ng kabaklaan ko? Tapos ayun, nag-TikTok ako, comedy and now podcast. So I've been doing it for 5 years na. Enjoy, masaya, mas pagod. Oo. Pero mas masaya. Pero paano ka nag-decide na parang i-take yung leap na yon na parang I'm very Oh, successful, from successful, here. oo. For sure. Like, hindi lahat kayang ma-achieve yung ganong corporate Or career in 10 hindi ka ba years. natakot din na parang pag itutuloy ko ba to magpo-pursue nga kaya ito? Sobrang natakot ako kasi syempre lahat naman may mga taong pag nandun sila sa isang trabaho, a lot of people, they keep their jobs because of the sweldo. Kasi may responsibilities. And tama yun, valid yun, di ba? So for And the may long... assurance ka. Correct, di ba? Stability, importante yan. Pero of course, medyo natagalan yung pag-decide ko kasi nga like, saan ako, anong next move ko? Pero eventually, dahil I'm sure marami na rin naka-experience ito nung pandemic, grabe yung mga mental health issues na for me. Wala akong proper creative outlet, ang toxic ng work environment. Umabot na siya sa point na nagigising na ako in the middle of the night. I guess from the stress during the day. So parang feeling ko, ang nagpa-resign talaga sa akin, health reasons. Tapos slowly but surely ni-rebuild ko yung career ko. Tapos parang, meron nga pala akong ibang skills and talents that I can use. Tapos now, 5 years later, andito ako sa harap nyo. And I thank you. Palakpakan natin si Faust. Nakaka-proud